Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Ako ang inyong lingkod, Elijah Boljan Valdez, at welcome sa ating daily devotions. Ang ating verse for the day nasa Filipos chapter 3 verse 20 to 21. Sinasabi dito na, subalit sa kabilang dako, tayo ay mga mamamayan ng langit. Mula ro'y inihintay natin may pananabik ang Panginoong Jesucristo, ang ating tagapagligtas, sa pamamagitan ng kapangyarihang ginamit niya sa pagpapasuko sa lahat ng bagay. Ang ating katawang may kahinaan ay babaguhin niya upang maging katulad ng kanyang katawang maluwalhati. Ang pagluluwalhati sa Kristiyanong teolohiya ay nauunawaan na magsisimula sa muling pagkabuhay ni Jesucristo at isang proseso na nagpapatuloy sa pamamagitan ng buhay ng mananampalataya at nagtatapos sa huling pagluwalhati sa pagbabalik ni Kristo. Ang muling pagkabuhay ay nakikita bilang ang panimulang punto para sa patuloy na proseso ng pagluwalhati, kapwa para kay Kristo at para sa mga mananampalataya. Ang pagluwalhati ay madalas na inilalarawan bilang ang pangwakas at pinakahuling yugto ng kaligtasan. Ang kasukdulan ng proseso, ito ay kumakatawan sa kumpleto at perpektong kalagayan ng mga mananampalataya, kapwa sa espiritual at pisikal, sa presensya ng Diyos. Ang pagluwalhati sa kontekstong teolohikal ay tumutukoy sa panghuling yugto ng kaligtasan, kung saan ang mga mananampalataya ay nagiging katulad ni Kristo sa kaluwalhatian, nakakaranas ng kapuspusan ng biyaya at pagiging perpekto ng Diyos. Ito ay isang proseso ng pagbabagong anyo sa larawan ni Kristo, paglipat mula sa isang antas ng kaluwalhatian patungo sa isa pa, na nagtatapos sa isang nabuhay na mag-uli, naluwalhati na katawan sa bagong langit at bagong lupa. Ang layunin para sa pananalita, kilos at pag-ibig na tulad ni Kristo ay nangangahulugan ng pagsusumikap para sa mga salita, pag-uugali at damdamin na nagpapakita ng katangian ni Jesucristo. Kabilang dito ang pagiging mapagpakumbaba, mahabagin, mapagpatawad, at hindi makasarili sa lahat ng bahagi ng buhay. Ito ay tungkol sa pagpapakita ng diwa ng pagmamahal at biyaya, hindi lamang sa pagsunod sa kanyang mga turo. Ang paniniwala na ang pagkabanal ay nakalaan para sa kaluwalhatian ay isang pangunahing paniniwala ng maraming mga Kristiyanong teolohikong tradisyon. Minumungkahi nito na ang proseso ng pagiging ibinukod para sa kabanalan o pagpapabanal ay hindi isang nakahiwalay na kaganapan, ngunit sa huli ay nakadirekta sa pagdanas ng kaluwalhatian ng Diyos. Ang kaluwalhatian ito ay madalas na nauunawaan bilang ang banal na presensya at kapangyarihan na mararanasan ng mga mananampalataya sa kanilang walang hanggang estado. Ang pangako sa pagkukul ng dekalidad na oras kasama ang Diyos araw-araw ay kinabibilangan ng pagbibigay prioridad at paglalaan ng oras para sa panalangin, pag-aaral ng Biblia, at pagmumuni-muni. Maaaring kabilang dito ang pagtatag ng regular na schedule, paghahanap ng tahimik na lugar at pagsasagawa ng mga kasanayan tulad ng pagbabasa ng kasulatan, pag-journal at aktibong pakikinig sa patnubay ng Diyos. Muli, ako ang inyong lingkod, Elijah Boljan Valdez, at dito na nagtatapos sa aking daily devotions.